Affordable pero authentic Japanese cuisine, matitikman na sa bayan ng Cainta. May solo seats dining pa na parang nasa Japan ka talaga. At halos lahat ng klase ng pagkain sa Japan ay matitikman na dito. Meron silang ramen, sushi, donbori, tempura, at marami pang iba. Siguradong another solid food trip sa Rizal experience na naman to. Tara, samahan niyo ko. Hi Rizaleños! I'm Ella at andito tayo ngayon sa bayan ng Cainta, Rizal dahil may na-discover tayong bagong-bagong authentic Japanese restaurant. Ang name ng restaurant is Ramen and Grill Station Cainta, located inside Brookside Hills. At bukod nga sa mga Japanese cuisine na authentic, dito may experience nyo ang Japan Solo Dining Experience. So mamaya malalaman nyo yan. Let's go! Okay guys, so ngayon nandito na tayo sa pinaka-exciting na part, yung ating review part or tikiman part. Ayan, so simulan natin sa kanilang ramen. So ito yung original ramen nila. So pork daw to, and as you can see, quality talaga yung meat na ginamit nila and hindi siya maliit. As in, ganyan siya kalaki guys. So meron siyang ganyan, meat, pork meat, and then merong seaweed, onion chives, and ito egg. So, ito siya. Super creamy nung soup niya. So, tikman na natin. Ayan. Okay guys, tikman na natin ito. Now, let's dig it. Okay. Ang sarap guys. Saktong-sakto lang yung saltiness niya. Hindi siya sobrang empowering yung pagka-salty, pero maralasahan mo yung natural flavor ng meat niya. And at the same time, sakto lang din yung luto ng pinaka-noodles ng ramen nila. So, ang sarap, panalo to. Hindi siya nakakaumay. Ang sarap ng soup. Perfect yung texture dahil medyo creamy siya. Ang sarap. Next guys, yung kanilang karay ramen or spicy ramen. So, same with the original ramen, meron siyang yan, pork meat, egg, and onion chives. So, yan siya guys. Super creamy nung mga soup base nila. And ako pa naman, ayun talaga yung gustong-gusto ko pag ramen. Yung creamy, yung soup base. So, tikman na natin. Talagang nag-i-stand siya sa name niya. Talagang may sipa ng spiciness. Pero may malalasahan ka din na nutty flavor. And for me, mas nagustuhan ko tong spicy kasi spicy food lover talaga ako. And ayun nga, parang feeling ko, ang signature talaga ng ramen nila is creamy yung ramen soup nila or yung broth. Na kahit creamy siya, hindi siya nakakaumay and super malasa. Okay guys, so next dito naman tayo sa kanilang maki, starting dito sa kanilang Crazy California maki. Nagmi-mix yung saltiness and sweetness, pero more on sweetness side siya. Nakadagdag pa yung texture ng pinaka nasa taas. So for me, ayun yung parang pinaka nagdala ng food experience yung texture nitong nasa taas. So, ang sarap. Gusto ko yung sweetness niya na medyo may pagka-salty. Next, yung kanilang crunchy salmon. Ayan. So, meron din siyang parang toppings. Tatanggal na. Ayan. So, yung toppings nila parang crunchy flakes na hindi ko ma-explain kung ano yan. Pero ang sarap. Nakaka-add siya ng texture. And, ayan. So, tikman natin. Mas nagustuhan ko tong crunchy salmon nila.
Kung may texture na yung nasa taas kanina, yung toppings, mas crispy pa yung seaweed, yung fried seaweed na nakabalot dun sa maki. And ang sarap nung parang pinaka-spread inside. Parang meron siyang mayonnaise na may iba pang halo na super flavorful pero hindi nakakaumay. And try natin ng merong wasabi. Ayan. Sarap. Sarap ito. Next guys, itong kanilang karage. Medyo kakaiba yung karage nila dito kasi first time ko maka-encounter na bilog na karage. And at the same time, first time ko din matatry na meron siyang honey and mayo dip. So, tikman na natin. So, sa itsura pa lang, tingin ko crispy na yung parang pinaka nasa labas nung karage nila. So, tikman natin. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit honey and mayo yung ginamit nilang dip. Kasi, yung karage nila dito is may pagka-garlicky, pero crunchy din yung crust. And tingnan nyo naman, kahit crunchy yung parang pinaka-outer niya, or yung breading niya, is yung chicken niya inside is tender and juicy pa din. Garlicky and sweetness, perfect combo. Sarap. Okay guys, so ngayon try naman natin yung kanilang rice meal. So for the rice meals, meron silang butadon at katsudon. So yun, try natin yung kanilang katsudon. So, ayan, ang cute nito guys. Itsura pa lang mukhang masarap na. So, tikman natin. So, meron siyang katsudon and then rice. Tikman muna natin yung parang pinaka-sauce. May pagka-buttery yung sauce. Malalasahan mo na meron din siyang oyster sauce. Medyo sweet yung sauce niya na may pagka-salty. And super soft din nung katsudon. Ayan siya. Ang dali na lang kagatin at nguyain. So, sarap. Okay guys, so now naman try natin itong kanilang butadon. So, para siyang ground beef pero mas malaki yung mga meats niya kaysa doon sa ground. Pero, ayan, na may sesame seeds. Tikman natin. Ang sarap nito. Meron siyang laman and taba. And, napaka-savory nung sauce. Kahit wala kang makikita masyado na sauce, ang savory niya. And at the same time, nanunuot yung lasa niya dun sa pinaka-meat. Ang sarap din ito. Okay guys, so next yung ating tempura. Ayan. So parang perfect naman ang pagkaka-fry nila sa tempura nila. Itsura pa lang, parang alam na alam ko na, no? O, tikman natin. Ang buttery nung sauce, ang saktong-sakto yung luto. Yung shrimp niya, ang juicy pa rin and hindi dry. Masarap yung tempura. Okay guys, next naman is yung kanilang butabara. So, grilled meat siya. Or grilled pork meat. So, ayan. So, makikita mo talaga may mga charred from the grilling. And covered siya nung kanilang special sauce. So, masarap din to guys. Tikman natin. In fairness, nandun talaga yung smoky na lasa from the grilling. Walang pait. Talagang smokiness lang yung flavor. And, ang sarap nung sauce, panalo. Sweet siya, na nandun din yung naghahalo yung lasa ng roasted sesame. And, ayan. Pero kahit sweet siya, hindi siya nakakaumay. And tingnan niyo naman guys kung gaano ka-perfect yung luto ng pork. Hindi siya matigas. As in, ang soft niya lang pagka kinagat mo. Sarap din ito. 1, 2, 3, ready po? 1, 2, 3, go! Grabe guys, talagang solid Japanese food trip dito sa Ramen and Grill Station, Cainta. Pero alamin natin ano nga ba yung story behind sa kanilang negosyo. I want you to meet Sir Jeff,
is the owner ng Japanese restaurant na ito. Hi, sir! Kamusta Hello, po? Rizaleños. Kamusta kayo? Ayan. So, Sir Jeff, paano po ba nagsimula ang Ramen and Grill Station? Nagsimula to nung pumunta kami ni Mrs. sa Japan. Bali, sobrang nasarapan kami dun sa pagkain nila. Then, nung pag-uwi namin ng Pilipinas, lagi pa rin namin hinahanap yung lasa ng pagkain nila. So, doon namin napag-isipan, why not mag-franchise kami ng Japanese resto dito sa Rizal. Ayun. So, talagang, ito po ba yung first branch ng Ramen and Grill Station sa Rizal? Kami po yung, sa buong Pilipinas, kami yung pang-walo na brand. Na branch ng Ramen and Grill. Pero dito sa Rizal, kami yung una. And ayun po, ano po ba yung mga pinagmamalaki at talagang mga must-try dito na pagkain? So sa sushi, ang bestseller po namin is yung Crazy California and yung Crunchy Salmon. Ayon sa customer namin, aside from kakaiba, masarap din siya. And yung pinaka binabalikan talaga sa amin dito is yung original and yung Karay Ramen. Kung naghahanap kayo ng creamy, affordable, and authentic na ramen, subukan nyo na dito sa amin, sa Ramen and Grill. And yun sir, no, ang maganda rin dito kasi meron kayong wide variety of foods or of Japanese food. Meron kayong ramen, meron kayong mga rice meals, and din mga maki. So, yun. And invite nyo na rin, sir, ang mga Rizaleños na puntahan po kayo dito. Wait lang. Yeah, pwede naman ka. Okay. Okay. Yeah. Okay naman yan, ma'am. Opo, okay. Pwedeng from the na-invite na sila. Or from the, Doon na lang no, ma'am. Oo, Dito. yung sa social media, punta po kayo dito, sa Kahit di naman exactly Okay, ma'am. Okay. So, Sir Jeff, invite nyo na ang ating mga Rizaleños na puntahan po kayo dito. So, hi mga Rizaleños. Ako po ulit si Jeff, owner ng Ramen and Grill. So, niimbitahan po namin kayo dito sa Ramen and Grill Station Cainta, located at 185 Sunset Drive, sa loob ng Brookside Hills, Cainta. Open po kami from 12 noon to 10 p.m. daily. Paki-follow na rin yung Facebook, Instagram, and TikTok pages namin. Lalabas na lang siya dito. Yes, so lagay namin yan dito. And guys, also don't forget to like and follow all of our social media accounts. Meron tayong YouTube, Facebook, and TikTok when in Rizal, and Instagram when_in_Rizal. At sabay-sabay natin ang ating di lamang turismo, kundi pati na rin mga lokal na negosyo at produkto dito sa ating probinsya. Till our next vlog, guys! See you! Bye!